Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga iba't ibang klaseng disenyo ng araw na signs for Yamashita Treasures. At bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated at sa aking mga avid followers of course. Shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kina Glenn Mario, Danny Flores, Cirilo Jaom, Amil Pangsa, Bai Aldrin Jacinto. Shout out din kay Pedrito Rey, Rogelio Cortez, Remilito Katamura, Yuri Dinsorino, kay CCJB, make that CCJ Vlog, Stephen Wapo Rodriguez, Intensity 7521, Robert Cabunilas, Dennis Mordino. And lastly, shout out kay Damian Donoso, kay June Dilalas, Oliver Albarazin, Marco Honcolada, Angelito Capistrano, at kay user WP5. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Okay mga katiyats, ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga arrow signs ng treasure na ibinaw ng mga Hapon noong World War II. Okay, atin umpisahan ang personal ko na na-encounter na arrow. Okay, ito'y arrow na may haba na 9 inches. Arrow ang kanyang itsura pero meron siyang dalawang guhit dito sa baba, and then meron siyang letter B na meron ding tuldok. Okay, so ito'y personal ko na encounter na arrow, at nang sukatin ko ang kanyang item sa unahan ay nasa 7 kahakbang. Okay, 7 meters, so hindi siya pasok sa kung 1 meter man ang bawat maiksing line na yan, guhit, ay 2 meters ang distance. Kung yan man ay 5 meters bawat isa, ay 10 meters, so sobra din. Kaya ang eksakto ay sukatin ng haba ng arrow, at ang arrow ay nasa 7 to 8 inches ang haba, kaya approximately ay nasa 7 ang item sa unahan, at ang tinuturo nito ay isang lapida na semento sa ilalim to sa loob to ng kuweba mga katiyat. So ang distance niyan ay 7 to 8 meters kapag makakita kayo ng ganyan. Okay, yan ang arrow na may litrang B. Okay, ngayon puntahan natin ang mga arrow ni Prince Takeda sa kanyang mga treasures. Meron pa palang ako idagdag, isang arrow na napakahaba, 1 meter ito. Personal ko rin ito na encounter, at isa lang yung kanyang nakaganyan siya, yan. And then meron siyang dot sa tail dito, yan. Ito sa personal ko na encounter, recovered treasure ito sa isa sa pinuntahan ko, ay napakalayo nito, nasa 200 meters distance. At ang na-discover ko dyan na araw, kapag nagaganyan pala yan, ay ito yung kanyang angle. So yan na angle, ang ibig sabihin ay paakyat siya pa ganyan. Yan, kaya ang recovered treasure dyan ay 200 meters uphill sa itaas, at nakalagay ang arrow na yan na mahaba sa isang malaking bato, at straight na straight talaga yan doon nakatarget sa
kaya natagpuan namin yung hukay sa ibabaw ng bundok dahil sa yun talagang target na target ng arrow. Kaya pag mahaba na arrow, malayo yan mga katiyats. So hindi na inches yung gamit ng arrow, siguro centimeter lang. So alam nyo naman ang 1 centimeter, make that ang 1 inch ay merong 2 centimeters mahigit. So centimeter ang ginagamit nila, hindi inch. Ang haba kasi ng arrow na ito ay 1 meter lang. Pero 200 meters ang distance niya, napakalayo. So ito ang tingnan nyo, kapag ganyan ang dulo, yan ay paakyat. Nasa hill or mountain. Okay, at meron din akong nakitang arrow. Bago lang, yung sa kuweba na pinasok namin, ay paganito siya, baliktad. Yan, and then ganyan siya. And then meron siyang butas sa yan. Okay, meron siyang hole. Binutasan talaga yung bato. Yan, ang akala natin ay doon tayo pupunta sa direksyon ng turo niya, pero mali. Ang kahulugan niyan ay under mismo, treasure down. Susundan lang ang butas nito, may butas kasi yan, pababa yan. So yan ang kanyang kahulugan sa arrow na yan, treasure down below. So personal ko rin yan na nakita. Okay, so meron ba akong isang personal na nakita itong ganito na arrow. Ano lang siya, mga 6 meters ang haba, and then nagaganyan. Yan, ganyan siya ang hugis. Akala natin ay treasure below. Yan, pero hindi pala, yan pala ay treasure in the right side sa ganitong angle. So sundan ang angle nitong tinatawag natin na sima. Okay, yung half arrow, ito. Yan, kung nagaganyan, ito na angle ang sundan nyo. At ang layo ay nasa 4 meters to 5 meters lamang. Malapit lang. Okay, ngayon ay punta na tayo sa kay Prince Takeda. Mga signs, mga arrow na kakaibang hugis. Okay, una dito ay ang ganitong arrow. Yan. So ang ibig sabihin yan ng mga arrow na yan ay in the cave. So kung saan nakapoint yung arrowhead, sundan nyo lang at hanapin nyo ang entrance to cave. Mga cave yan na tinakpan, hindi bukas. So ang layo niyan ay nasa 7 meters. Approximate lang yan. So 7 to 9 meters. Okay, meron ding arrow si Prince Takeda na pag ganito. Yan. Okay, sundan lang yung arrow. Distansya ay pwedeng 1 meter lang, pwede ring 7 meters ang ibinaon sa ganyan na arrow. So kapag may bilog sa ganyang tail, ito, yan yung item niya. Kasi baliktad ang hapon. Tayo, kung tayo ang mag-decode niyan, di ba? Punta tayo dito kasi nandito nga yung yung bilog na item, pero sa hapon baliktad. Dito tayo pupunta. Okay, katulad din yan ng arrow na ito
na pampagulo. Okay, akala nyo separated treasure at merong bilog sa itaas, pero hindi yan separated treasure, yan ay treasure under. Okay, pampagulo lang siya, ginugulo lang yung ating isip. Okay, ito rin puro lang tail na ganyan, kaya gulong-gulo na tayo dyan. Ano ba yan? Yan pa rin ay treasure below, sa baba niya. Kasi kung tingnan nyo, siya ay nagbanggaan na dalawang araw, di ba? Kapag nagbanggaan ang dalawang araw, anong mangyari kung ganyan? So ibig sabihin, babagsak yan dito. So yan ang kanyang kahulugan, pero kakaibang araw. Okay, meron namang araw si Prince Takida na nagaganito. Yan. So 5 meters inside the cave. Susundan lang ang araw. Nagtuturo ito kung saan ang entrance ng cave. Okay, kaya siya naka-curve na ganyan kasi cave. Okay, sundan lang ang point ng arrow na yan at hanapin ang cave. Ito naman ay treasure under na 7 meters ang lalim. Ito na klaseng arrow. Meron siyang ganyan. Merong tail. So 7 meters deep ang lalim niya. Ito naman na arrow, mahaba to. Nasa gitna ang arrowhead na ganyan. Ito yung nag-signify ng malayo. Kapag mahaba na paggagawa na arrow, sabihin natin 1 meter, malayong malayo talaga yan. So ito na arrow, expect ka na 50 meters to 100. Yan ang search mo na layo. Search mo sa unahan ang mga bato sa 50 to 100 meters. Ito naman na araw kay Prince Takeda pa rin ito. Okay, nagaganyan. Ano bang ibig sabihin yan? Treasure under up to 3 meters only. So ito yung pang giveaway. 3 meters lang ang lalim, maganda yan mga ka-TEDs. Ito naman arrowhead lang. So arrow way siya, nagtuturo din siya. Ayan. Meron din kakaiba na arrow na nagaganito. Yan, yung D na may pakpak. Yan ang pinagkamagulo na B. Tulad ng ganito, ito'y under kasi pantay yung pakpak. Ngayon kung ang pakpak niyan ay mahaba ang isa ay maiksi. Yan ang iba na ang pinupuntiryan niya. Ito na yung sundan, ang mahaba na pakpak. Pero dito, ito'y treasure under pa na kahulugan na arrow. Okay, ngayon patuloy pa tayo mga ka-TEDs sa mga kakaibang klaseng arrow marker or arrow signs sa treasure hunter. Okay, merong arrow na ganito lang ang itsura. Yan ay pointer towards treasure. Susundan lang ang point niyan. Okay, at ang approximate distance niyan ay 7 to 15 meters. So sundan lang, medyo malayo-layo yan. Pointer pa yan, hindi pa yan yung final arrow. Palin nagturo pa yan, counter sign pa.
Ito naman kakaiba to kay Prince Takeda pa rin ito. Akala mo ay dito papunta yan. Pero ayon sa Prince Takeda code, yan ay treasure below or treasure under. Kakaiba nga mga ka-TH, di ba? Treasure under yan. Itong arrow naman na ganito lang, okay, tamang pointer yan, pointing to treasure. Okay, at karamihan yan, ang haba ng arrow ang sukatin. In inches, sukatin siya sa inch, and then convert nyo sa meters. Halimbawa 10 inches yan, so 10 meters papunta rito. Ngayon merong arrow na mga baliktad. Paano natin malaman na baliktad ang arrow? Malaman natin yan kapag napakaiksi. Katulad nito, maiksi siya na parang pandak siya na arrow. Yan yung sinasabi ko na kin. Ang kin kasi sa proportion ng kin ay ganito siya. Yan. Pwede rin ang kin ay ganitong pagkasulat. Ganyan lang. Pwede rin ang kin ay merong straight na ganyan. At lahat ng ito ay nagsabi ng treasure under. Treasure under lahat yan. Ngayon itong dito, itong sinulat natin dito, itong maiksi. Ito ay reverse arrow, papunta siya sa likod. Kasi siya nga ay kin. Tinagilid yung kin, so dito yung direksyon niya. Okay, very itong different or peculiar talaga ang mga Yamashita treasure sign. Lahat ito tinatawag natin na Yamashita, pero kay Prince Takeda ito. Ang treasure kasi na Japanese, tinatawag na yan dub as Yamashita treasures, pero ang totoo hindi yan kay Yamashita lahat. Merong ibinahon si Yamashita sa Northern Luzon, pero karamihan ay hindi siya ang nagbaon, ibang mga generals. Okay, so ito another opposite direction arrow ito. Kay Prince Takeda pa rin ito. So opposite side dito sa kabila. Sa likod ng punta niyan. So take note, opposite side yan. Ito naman ay arrow. Nabanggit ko na ito sa aking Golden Boy. Ito ang Japanese flag. Yan, kung saan nag-point ang flag, doon ang direksyon. Ito na banggit ko na ito noon, ang treasure divided treasure, kung saan nagturo ang mga arrowhead. So merong dalawang divided treasure, sundan lang ang arrow. Ito naman na arrow may bilog sa kanyang tail, nakakonect, hindi nagaganyan, medyo mahaba siya. Kung tingnan natin, nasa 1 foot ang haba ng arrow na yan. Nagturo yan sa layo na 25 meters to 30. So malayo talaga siya, 25 to 30 meters. Okay, ito naman nakatayo na arrow. Okay, kuwi daw kayo sa nakatayo, lalo na kapag medyo pandak na arrow na kaganyan. Yan ay kin at hindi yan papunta doon, yan ay papunta sa baba, under.
Kaya itong arrow dito na medyo hindi naman to pandak, reverse direction pa rin siya, going down. Nilagyan lang yan ng arrow pa itaas para magulo. Itong arrow naman na ito ay sign for anchor tunnel. Ibang klaseng arrow ito na ganyan. Yan ay anchor tunnel. So meaning ng anchor tunnel ay pagpasok mo sa tunnel pababa ay magsanga ito sa ilalim ng lupa, maganyan. At ang mga item ay nasa dulo ng anchor, ganyan. Ang ibabaw ng lupa ay dito, so diyan kayo papasok. And then left and right, merong deposito. Anchor tunnel yan. Meron ding anchor tunnel na horizontal, at pagpasok nyo sa horizontal, pagdating sa dulo ay nagaganon ang tunnel. Naka-anchor pa rin, anchor shape. Anchor ay yung pundo ng barko. So dito yung entrance, left and right ang direction, sa dulo ang item. Yan ang anchor tunnel. Ito yung sinabi ko na yan, kung ganyan, pointing to left. So dito parang yung kanina pointing to right. Okay, layo 4 to 5 meters ang layo. Ito naman, ito ang daw kayo dito. Okay, be cautious. Pag nakakita kayo ng ganitong arrow na mayroong ganyan, parang letter S, yan, nagsasabi siya na mayroong booby trap sa unahan. So dito sa unahan kunti ay may booby trap. Kadamihan ng booby trap ay sumasabog, mga tripwire bomb, kaya ingat kayo diyan mga katiyats. Ito lang ang maibahagi ko sa inyo mga katiyats sa ngayon. May iba't ibang klaseng mga arrow na ma-encounter nyo sa treasure hunting. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. God bless you all.